Mga kwento ni Felmo. Taghirap sa isang barangay sa bayan ng Pola, sa Oriental Mindoro. Taong 1971. Araw ng tag-init yon kung kaya't hindi sila ito makapagtanim ng kanilang mga pananim na gulay at palay na kung tawagin ay kamuros. Kung kaya't napipilitan silang bumaba ng kabukiran at manghuli ng kung ano-anong mapapakinabangan sa ilog. Partikular na sa mga isda, tulya, hipon at kung ano-ano pa. Sagana din naman sa lamang dagat ang lugar. Kung kaya't minsan sa isang linggo, paninisid ng talaba at paglambat ng isda ang kanilang ginagawa. Pero kapag sa dagat sila pumupunta, hindi nakakasama ang kanilang ama. Tanging si Itom lamang at ang kanyang nakababatang kapatid na si Apot ang naghahanap buhay. Kapag sa dagat na sila pumupunta ay hindi makakapunta ang kanilang ama sa dagat. Ni sa maalat na pagkain na hindi ito nakakakain. Kapag may ulam silang tuyo, tanging sila lamang ang kumakain. Nagkakasugat ang balat ng kanyang ama kapag nakakakain ito o nakakahawak ng maalat nun. Lalong-lalo ng asin at maging sa halamang baging na kung tawagin, makabuhay. Ayaw na ayaw itong makita ng kanyang ama na ipinagtataka naman nila kung bakit. Pero hindi naman na nila yon binigyan pa ng pansin. Sanay na sila sa ugali ng kanyang ama. At kapag isdang dagat naman ang kanilang huli ay hindi din ito kumakain. Ang totoo, bihira lamang nilang nakakasama ang kanyang ama sa pagkain. Madalas itong nauhuli o hindi kaya ay nauuna sa kanila. Simula bata pa lamang ay gano'n na ang kanilang ama. Paminsan-minsan ay sinasama sila nito sa gubat para manghuli ng mga hayop sa kagubatan. Partikular na ang baboy ramo at kung ano-ano pa. Minsan nga ay nasasabi nilang may malaaso ang kanilang ama. Madali nitong nararamdaman ng mga hayop sa paligid na ultimong pagkalas ng pinakamaliit na dahon at pagkabali ng maliit na sanga. Nararamdaman ito. Minsan ay may sapusa din ito kung makipaglaban sa mga hayop sa gubat. Lalo na sa ahas na kung tawagin, ulupong at bitin. Isa itong klase ng ahas na sobrang makamandag pero wala itong kalaban-laban sa kanyang ama. Kung kaya't hangang-hanga sila dito at iniiwasan na lamang nila ang mga bagay na ayaw nito. Mabait na tao ang kanilang ama, mapagpakumbaba, at ni minsan ay hindi mo ito makikitang naghahanap ng away o nakikipagsalamuha sa mga nagiinuman sa kanilang lugar. Tanging tuba lamang din ang iniinom ng kanilang ama. Isang huwarang ama ito para sa kanila. Pero minsan ay hindi nila maintindihan kung bakit hindi sila nito pinapayagan na mag-aral. Gustong-gusto niya sana makapagtapos kahit elementarya man lamang. Gusto niyang matutong magbasa at magsulat. Isang araw, bumaba sila ng kanyang ama sa bayan. Dinala nila ang kanilang huling hayop sa may gubat. Mga karniyon ng baboy ramo at mga halamang ugat na kanilang naani. Karamihan ay kamoteng kahoy, kamote at ube. Madali lamang naman nilang naibenta yon, lalo na ang karne ng baboy ramo. Kagad itong naubos. Marami pang ang naghahanap. Hinga lang Sir Seth. Nang bibili na sana sila ng bagong tsinelas, hindi na ito natuloy gawa ng yung 200 pera nila. Peke pala yon. Sinabi ng tindera ng tsinelas na ang kanilang pera ay hindi pwedeng gamiting pambili dahil hindi yun totoo. Kung kaya't laking panghihinayang na lamang yun ng kanyang ama.
Ilang beses na rin itong naranasan na mabilhan ng kanilang produkto ng mga mamimili gamit ang peking pera kung kaya't wala sa loob na nasabi ni Itom sa kanyang ama na kung sana nakapag-aral ako kahit elementarya lang, hindi sana tayo palaging niloloko ng ganito. Napatingin sa kanyang ama at nagtanong ng, gusto mo ba talaga mag-aral? Opo tay, gusto ko talaga mag-aral. Kung mabibigyan lang ako ng pagkakataon. Dito'y napabuntong hininga naman ng tatay nito sabay sabi ng, sige, hanap ako ng paraan para makahanap ako ng tao na pwedeng magpaaral sa'yo. Wika ng kanyang ama. Laking tuwa naman ni Itom nang marinig ito. Excited na siyang makapag-aral, makapagsulat at makapagbasa. Matutong magsulat ng kanyang pangalan at makapagbilang nun. Marami siyang naiisip na gawin. Naisip niya rin na siguro magkaroon na siya ng kaibigan na tagapatag. Magpapakabait siya kung sino man ang kukuha sa kanya para pag-aralin siya nun. Iilan lamang yon sa mga positibong naisip ni Itom pagdating sa pag-aaral. Nang matapos na nilang mabili ang kanilang pangangailangan, dali-dali na silang naglakad pabalik ng bundok. Sa kanilang paglalakad, may nakasalubong silang matanda na animoy. Bigat na bigat sa dala nitong bayong. May laman itong mga pinamili nitong ulam at mga gulay. At dahil matanda na, nagmagandang loob itong si Itom na tulungan na muna ito sa kanyang mga pinamili. Natuwa naman ang matanda sa kanyang ipinakitang pagkakawang gawa at pag-aalala dito. Iho, anong pangalan mo? Ako si Itom Manang. Kung sana'y may kasama akong apo sa bahay na kagaya mo, siguro hindi ako mahihirapan. Sa totoo lang Lola, naghahanap din kami ni tatay ng matitirahan ko dito sa bayan para makapag-aral ako ng elementarya. Biglang nagliwanag ang mukha ng matanda. Talaga iho? Nasaan ang tatay mo? Gusto mo bang sa akin ka nalang tumira? Tatanungin ko po si tatay Lola kung pwede. Malapit lang naman ang bahay ng matanda kung kaya't paglapag nila ng dala nito, sumama ito sa kanya pabalik para kausapin ng kanyang ama. Nang magkausap na mga ito at nagkasundo, kung kailan siya bababa ng bundok para magsimula ng manirahan kasamang matanda nun. Kagad na silang nagpaalam dito para bumalik na ng bundok. Masayang-masaya si Itom habang naglalakad paakyat. Halos hindi niya ramdam ang pag-akyat baba nila ng 4 na burol. Pakanta-kanta pa ito habang naglalakad pauwi sa kanila. Tahimik naman na nakangiti ang kanyang ama habang nakasunod sa may kanyang likuran. Pagdating niya sa bahay nila, dali-dali niya itong ibinalita sa kanyang ina at kay Apot. Yung tungkol sa pag-aaral niya sa susunod na pasukan at kung kanino siya titira habang nag-aaral. Masaya na malungkot naman si Apot para sa kanyang kuya Itom. Masaya dahil makakapag-aral na ito. At malungkot dahil may iwan siya sa kanila at wala na siyang kasama sa lahat ng kanilang gawain. Pero ganun pa man, kailangan nilang magsakripisyo. Alang-alang sa pangarap ng kanyang kuya Itom at sa ikauunlad ng kanilang buhay sa hinaharap. Isang linggo bago ang pasukan ay bumaba na si Itom ng bundok para doon na manirahan sa bahay ng matanda. Maayos naman ang kanilang paninirahan dahil 2 lamang sila sa bahay. Nakakapag-aral ito ng maayos. Hanggang sa makapagtapos siya ng elementarya. Masaya si Itom na umuwi sa kanila sa bundok noon. Umuwi siya doon matapos ang 6 na taon. Binata na itong si Itom. Nakapag-ipon ito kahit konti dahil binibigyan din naman siya ng matanda ng kanyang baon. At dahil bakasyon, 1 linggo siyang mananatili sa kanila. Pagdating niya, ay halos hindi na siya nakilala ng kanyang mga kapatid. Pero kaagad niyang tinawag si Apot.
Nang makilala siya nito ay kagad itong tumakbo palapit sa kanya. Dali-dali siya nitong niyakap. Lumabas din sa kanilang tirahan ang kanyang ina at nakangiti itong sumalubong sa kanya. Kagad naman niyang kinuha ang kanyang medalya. Isinabit sa leeg ng kanyang ina. Sa likuran naman nila, maluwa-luwa sa galak ang kanyang ama. Dali-dali siya nitong tinawag. Lumapit naman siya dito sabay abot ng kanyang diploma. "Tay, nagawa ko po." Niyakap siya ng kanyang ama. Sabay sabi ng, "Maligayang pagtatapos sa iyo, anak." Habang kumakain ng hapunan ay napag-usapan na naman nila ang kanyang pag-aaral sa mataas na baitang. Yun yung high school. Pumayag naman ang ama nito dahil susi na yun para sa magandang kinabukasan ng kanyang anak. Saksi din kasi siya sa bawat nakakamit ng anak sa eskwela. Dahil inaalalayan siya nito sa pagtitinda kapag bumababa siya ng bayan. At simula nang nasa ika-3 baitang na si Itom, wala nang nakakapangloko pa sa kanya. Magaling na itong magbilang at magaling na rin itong kumilatis ng pera. Kung peke o hindi. Mabilis na lumipas ang araw. Muling nagawa ni Itom kasama si Apot ang mga bagay na kanilang ginagawa. Hanggang sa dumating ng araw na kailangan na niyang bumalik sa bayan. Nalungkot na naman ang pamilya nito pero muli ay kailangan na naman nilang magsakripisyo para sa kanyang ikabubuti sa hinaharap. Pagdating niya sa bahay ng matanda, nagtaka siya dahil may mga bata na labas-masok sa bahay nun. Pagkapasok niya sa bakod ay kagad siyang pinaypay ng lalaki na may hawak na pamaypay nang niluluto nitong inihaw. Sabay tanong sa kanya ng, "Ikaw ba si Itom?" "Opo, ako po." "Mabuti at bumalik ka na. Uli-uli, huwag mong iwanan si nanay ng ganun katagal na walang kasama, ha?" Medyo paggalit na sabi nito sa kanya. Yumuko na lamang si Itom habang sumasagot nun. Tumango naman ang lalaki sabay abot sa kanya ng pamaypay at sinabing, "Ikaw na magtuloy ng inihaw kong karne ng baboy at isda. Bilisan mo nang magluto at gutom na ang mga bata." Maya-maya ay lumabas ng bahay ang matanda at nakita si Itom. Kagad itong natuwa at nilapitan siya at kinamusta ang kanyang pananatili sa kanila. Nagkwento naman dito si Itom. Pero makalipas lamang ang ilang minuto, kaagad na tinawag ng lalaki ang ginang at pinapasok na. Sinabi naman ito sa kanya na yun ang anak niyang lalaki na nakatira sa Manila. Pero ngayon, doon ito na destino sa kanilang lugar. Isa umano itong ininyero, kung kaya't pa iba-iba ang lugar na nadidestinuhan ito. Tumango na lamang si Itom dahil hindi niya alam ang isasagot. Animoy natatakot siya sa anak ng matanda. Lumipas pa ang mga araw at ang dating maayos na pamumuhay ni Itom doon sa bahay ng matandang yon. Nag-iba. Kailangan niyang magising ng napakaaga para umigib ng tubig para sa pamilya ng anak ng matanda. Hindi pumupunta sa balon ng mga ito para maligo. Si Itom din ang tagalinis ng bahay at tagaluto ng kanilang pagkain. Sa madaling salita, isang all-around na katulong si Itom. Pero ganun pa man ay nagagawa pa rin niyang mag-aral at mataas pa rin naman ang kanyang mga grado sa eskwela. Pero hindi katulad ng dati. Pumayat itong si Itom. Madami pa siyang latay sa katawan dahil sinasaktan siya ng anak ng matandang yon at maging ng mga apo nitong kasing edad lamang niya. Hindi lumalaban si Itom ng mga panahon na ito dahil gustong-gusto niya makapagtapos ng sekundarya. Madalas, hindi na rin niya nakikita ang kanyang ama kapag bumababa ito ng kapatagan. At kapag pumupunta naman ito sa bahay ng matanda, ang anak nito ang humaharap sa kanya at sinasabing nasa paaralan si Itom, kung kaya't hindi ito makakaharap sa kanya noon. Wala namang magawa ang kanyang ama kung di ang umalis na lamang. Pero ang mga mata nito
nakatanaw pa rin sa bahay. At animoy may inaamoy ito sa hangin. Si Itom naman ay tahimik lamang na lumuluha habang nakatanaw sa kanyang ama. Mula sa maliit na butas ng kanyang silid, kung saan siya kinukulong ng anak ng matanda tuwing pumupunta ang kanyang ama noon. Tinitiis na lamang ito ni Itom. Pero nang makatungtong na siya sa 3 baitang sa sekundarya, hindi na ito nakatiis sa pambubugbog sa kanya. Nahuli siya ng pag-uwi mula sa eskwela noon dahil inutusan siya ng kanyang guro na gumawa ng proyekto ng anak nitong basket. Dahil sanay sa paghahabi ng mga basket si Itom ay siya ang nautusan nito. Binayaran naman siya ng guro at ganun na lamang ang kanyang tuwa dahil matagal-tagal na siyang hindi nagkakaroon ng baon sa eskwela. Ganun pa man, ang mga patagong pagbibigay sa kanya ng matanda ay itinatabi niya pa rin ito para may magagamit siya sa kanyang mga proyekto. Pagka-uwi niya ng bahay, galit na galit ang anak ng matanda na si Toting. Tinawag siya nitong magnanakaw dahil nakita nito ang mga naipon niyang pera at nilimas niya ito. Nangatwiran siyang bigay yon ng matanda pero mas lalo lamang itong nagalit at tinawag siyang mapang-abuso at mapagsamantala. Hindi ako ganyang tao, man Toting. Pinalaki ako ng tatay ko ng tama. Wala kaming inaargabyado at inaapakang tao. Pues, sabihin mo sa tatay mo isa siyang walang kwentang tao dahil hindi kanya kayang tustusan sa pag-aaral mo. Tingnan mo, hampas lupa kayo. Papunta-punta pa siya rito para hanapin ka. Bakit? Para saan? Para ano? Wala ka namang puwang dito sa mundo Yang hampas lupang kagaya nyo, walang karapatang mag-ambisyon. Pang-iinsultong wika nito. Sabay sabi sa kanya noon na lumayas siya sa bahay ng mga ito. Iwan niya lahat ng pera at mga gamit na binigay ng nanay niya para dito. Wala siyang dadalhin kahit isa. Sa sobrang sama ng loob ni Itom, dali-dali siyang nag-impake. 7:00 ng gabi. Putok pa ang nguso niya sanhi ng mga suntok ni Toting. Matatanggap niyang kutyain siya at insultuhin pero kapag ang pamilya at mahal na ama na niya ang kinukutya at iniinsulto, hindi niya yun hahayaan. Pagkalabas niya ng silid ay nakaabang na si Toting. Akma na siya nitong susuntukin pero mabilis na nakailag si Itom. Dali-dali niya itong sinalubong ng suntok sa panga kung kaya't bumulagta yun sa harapan niya. Pagdating niya sa sala, umaamba naman ang apo ng matanda na susuntukin din siya pero nang makita nitong lalaban siya dito, hindi nito tinuloy ang pagsuntok. Kaagad siyang lumabas ng bahay dala ang kanyang bag. Bag na ginagamit pang aral at ang bag na naglalaman ng ilang piraso niyang damit. Hindi na siya nakapagpaalam pa sa matanda. Mabilis siyang naglakad at tinahak ang daan pauwi sa kanilang lugar sa bundok. Sa tindi ng galit at sama ng loob na kanyang nararamdaman, hindi na niya alintana ang dilim ng paligid at layo na kanyang lalakarin. Maging ang mga latay at pasa na gawa ng pananakit ng lalaki, hindi na niya ramdam pa. Tanging galit, puot at panliliit ang nararamdaman niya. Sobrang-sobra ang pang-aalipustang naranasan niya sa anak ng matanda at sa mga apo nito. Kung una, tinitiis niya lang ito. Pero ngayon ang pinakamatindi. Hindi na niya maatimang pangbibintang na magnanakaw siya at kung ano-ano pang masakit na salitang binitawan nito. Hindi bali nang naghihirap sila basta maayos ang klase ng pagkatao nila. Nasa 4 na oras ng paglalakad niya nang makaramdam siya ng pagod at gutom. Ngayon niya lang naalala na wala pa pala siyang tanghalian at hindi rin ito nakapaghapunan. Ramdam na ni Itom ang panghihina ng kanyang katawan. Halos hindi na niya kayang maglakad pa ng malayo.
Naroroon pa ang pakiramdam na para bang may kung anong hayop ang sumusunod sa kanya pero sa kung anong kadahilanan ay hindi ito makalapit-lapit. Napaupo si Itom sa daan habang nanghihinang tinatawag niya ang kanyang ama. Hindi na niya kaya pang tumayo. Hirap na siyang maigagalaw pa ang kanyang katawan. Kung kaya't hinayaan na niya ang kanyang katawan na mahiga na lamang sa may damuhan. Sa isip ni Itom, katapusan na niya ng gabing yon. Pinikit na lamang niya ang kanyang mga mata. Nang walang ano-ano, ay may malakas na pakpak ng ibon na tila bumababa ito sa tabi kung saan siya nakahiga. Ilang sandali pa ay may narinig siyang angil. Sa kanya naramdaman na umaangat na ang kanyang katawan. Gustuin niya mang manlaban pero wala na siyang lakas. Umusal na lamang siya ng panalangin na sana walang masamang gawin sa kanya ang kung anumang nilalang na tumangay sa katawan niya. Hindi na niya alam kung ano ang nangyari. Basta't nagising na lamang siya na nakahiga sa silid ng kanilang bahay. Puno na ng benda ang kanyang mga sugat at may halamang gamot na nakatapal sa kanyang noo. Pilit niyang ginalaw ang kanyang katawan at napaaray na lamang ito sa sakit. Maya-maya pa ay pumasok ng kanyang ama. Awang-awa ito sa kalagayan niya. Kagad siya nitong tinanong kung sino ang may kagagawan sa pambubugbog sa kanya noon. At bakit tila ba dala-dala niya ang kanyang mga damit at gamit sa eskwela. Humingi na muna siya ng tubig sa kanyang ama at na makakain. Dahil nanghihina na sa uhaw at gutom ang kanyang katawan. Dali-dali naman siyang binigyan ng kanyang ina ng mainit na tubig at ng lugaw. Hindi ka pa pwedeng kumain ng kanin talaga, anak. Masyado pang mahina ang katawan mo. Wika ng kanyang ina. Sino ba may gawa sa inyo nitom? Tanong ng kanyang tatay. Tumulo na lamang ang luha ni Itom habang nanghihinang ikinuwento ang lahat ng nangyari sa kanyang ama. Doon, Sir Seth, nakita niya kung paano mag-iba-iba ng kulay ang mata ng kanyang ama. Kung paano ito umangil ng mahina, pero punong-puno ng galit. Na kahit siya ay kinilabutan ng marinig yon. Alam ko na naroroon ka sa tuwing dumadalaw ako para makita ka. Alam ko na may nangyayaring hindi tama, anak. Hindi ko lang binigyan ng pansin dahil may tiwala ako sa iyo. Alam ko kung gaano ka magpursige sa pag-aaral mo pero dahil sa nangyari sa iyo ngayon, lintik lang ang walang ganti, Itom. Mahirap tayo pero kailanman hindi ko kayo pinagbuhatan ng kamay. Kaya hindi ko hahayaan na may taong lumapastangan sa kahit isa lang sa inyo. Wika ng kanyang tatay sabay tayo nun. Tinawag pa ito ng kanyang ina pero hindi man lamang ito lumingon. Tinawag niya rin ang tatay niya. Pero wala na siyang nagawa para mapigilan ito. Hindi man lamang siya makatayo. Ipinikit na lamang niya ang kanyang mga mata at muli ay nakatulog na siya. Hapon na magising si Itom pero wala pa rin ang kanyang tatay. Ayon sa kanyang ina ay umuwi ito ng tanghali para magatid ng kanilang makakain. At muli na rin itong umalis. Pinakain siya ng kanyang ina. At ng oras na yun ay bahagya na siyang nakakagalaw at nakakatayo kahit papano. Kinagabihan, wala pa rin ang kanyang tatay. Nagtanong siya sa kanyang ina pero sinagot lamang siya nito na huwag mag-alala. Alam umano ng kanyang ama ang ginagawa niya. Alam mo, Itom, yun ang dahilan kung bakit ayaw niya kayong payagan na manatili sa bayan. Marahas sa mga tao. Wala silang pinipiling saktan. Hanggat kaya nilang aapak-apakan ng mga tao na sa tingin nila ay mababa sa kanila, ginagawa nila. Mahilig silang mga argabyado ng walang kakayahan na kumuha ng hustisyang naayon sa kanila.
Malupit sila, Itom. May luha sa matang turan ng kanyang ina noon. Napaluha na namang muli si Itom. Hindi niya akalain na maranasan niya ang ganong karahasan. Nakayanan niya yun sa loob ng magtatatlong taon. Siguro nga, ay hanggang doon na lang talaga ang antas ng pag-aaral na pwede niya maabot. Sana naman ay makahanap siya ng maayos na trabaho sa bayan. Muling nakatulog si Itom sa isipin na yon. Si Apot naman ay nanatili ito sa tabi ng kanyang kuya. Simula nang umuwi itong nasa malubhang kalagayan ay hindi na ito umalis pa sa kanyang tabi. Kung kaya't napangiti na lamang si Itom sa isipin na oo at salat sila sa edukasyon at sa material na bagay. Pero sa pagmamahal ng kanilang magulang at mga kapatid ay sobra-sobra. Muling nakatulog si Itom. Nagising na lamang siya sa ingay na kanyang narinig sa labas. Tila ba may hayop na dumapo sa puno ng santol na nasa kanilang bakuran noon. Maya-maya pa ay bumukas ang pintuan ng kanilang bahay. Naamoy niya ang medyo malansang amoy na para bang amoy dugo yun. Bumangon siya para tingnan kung sino ang dumating. Nakita niya ang kanyang ama na noon ay pinupunasan ng basang katawan. Tila ba naligo ito ng hating gabi. Kitang-kita sa mukha nito ang gigil pero yung tipong pakalma na. Tumikim siya para mapansin ng kanyang ama. Tumingin ito sa kanya at ngumiti. Sabay sabi nito ng, "Tapos na anak, nakuha mo na ang hustisya. Hindi ka na pwede pang apihin ng taong yon. Wala nang kakayahan para mang-api pa yun ng kahit na sino." "Ay, anong ginawa mo?" tanong niya. "Kung anong nararapat, Itom," sagot naman ng kanyang ama. "Wala silang karapatan na manghamak ng taong walang kalaban-laban." Wika ng kanyang ama nun. Doon ay kinausap niya ang kanyang ama tungkol sa napapansin niya dito. "Dahil may idea ka na sa lihim ko. Oras na siguro para malaman mo yung tunay kong pagkatao." Ayon sa kanyang tatay, isa umano siyang gabunan na lahi ng Sigbinan. Lumayo umano siya sa kinalakihang bayan na nasa sentro ng Kabisayaan dahil itong nanay nila Itom, isang normal na tao. Hindi umano ito tanggap ng kanilang lahi nun. Sinisikap umano nitong maging isang matinong nilalang na patas sa lahat. Ayaw niya ng may inaapakan na tao. At kahit minsan ay hindi niya sinubukang gamitin ang kanyang kakayahan para man lamang sa kapwa o kaya manghamak na mga ordinaryo. Pero ibang istorya na umano kapag pamilya ang pinag-uusapan. Alam niyo hanggat maaari, iniiwasan ko na malayo kayo sa tabi ko. Alam kong hanggang ngayon, pinaghahanap pa rin ako ng mga kalahi ko. Kapag nahanap nila tayo, malalagi sa panganib yung buhay niyo, lalo na yung nanay niyo. Pero sa ginawa ko, alam kong malalaman at malalaman nila kung saan tayo nakatira. Sana lamang umano ay kaagad na gumana ang ginawa niyang ritual na pampawala ng kanyang presensya. Lalong-lalo na doon sa bahay kung saan siya tumira. Alam kong lulong sa bisyo yung pinagbabawal na gamot yung lalaking lumampastangan sa'yo. Pati na yung anak na kaedad mo. Ayon pa sa kanyang ama, balikan niya umano ang matanda kapag umalis na doon ang anak. Naitimbre na umano ng kanyang ama sa kapulisan ng kinaroroonan nila. Kung kaya't hindi magtatagal ay mahuhuli ang mga ito. Hindi na rin umano makakatakas sa mga yon. Dahil pinutulan niya umano ng mga paa at mga kamay. Mamumuhay itong lumpo at putol ang mga kamay. Nang sa ganoon ay wala na itong kakayahang pang manakit na mga ordinaryong tao. Pero ang anak niya tay si Abner. Ganon din yung ginawa ko.
Naabutan kong sinasaktan niya yung matanda. Walang ginagawa yung magulang nito kundi manood lang. Punong-puno ng bugbog yung nanay niya. Pasa tapos may paso sa katawan. Ay nako. Ayon pa dito, mukhang matagal na umanong binubugbog ang matanda. Lalo na't kapag humihingi ng pera ang mga yon at walang maibigay sa matanda. Pati yung pera na binigay sa akin ni Lola Amalia at yung binayad sa akin ng guro ko sa paggawa ng basket na ratan, kinuha din niya. Kapag may kasalanan yung mga anak niya sa akin niya binubunton, tay. Kahit wala akong ginagawang masama. Nakikita niya lang akong nakaupo. Galit na yun kaagad. Hindi na lang nagsasabi. Basta-basta na lang siyang nununtok. Pagkikwento pa ni Itom sa ama nito. Wala namang hamak sa'yo, anak. Wala namang aapi pa. Si Lola Amalia, tay, ano na yung nangyari sa kanya? Ayon sa kanyang ama ay nasa maayos itong kalagayan. Huwag umano ito mag-alala. Balikan na lamang ito ni Itom kapag magaling na siya. Nagpasalamat si Itom sa kanyang ama. Kung wala ito ay siguro, hanggang sa ngayon ay hindi pa matutuldukan ang karahasan na ginagawa ng anak nito. Lumipas sa mga araw, merong naispatan si Itom na umaaligid sa kanilang tahanan. Parang isa itong hayop. Animoy inaaral nito ang paligid ng kanilang bahay at kanilang lugar. Pero lingid sa kaalaman nito, pinagmamasdan na rin ito ng kanyang ama. Doon niya nalaman na isa pala itong sigmin. At nang magkaroon ito ng pagkakataon, ay kaagad na nitong tinapos ang nilalang at binura ang bakas ng pag-iiral nito sa kanilang lugar. Ginawa niya yun para hindi na makarating pa sa pamilya ng kanyang ama ang kanilang kinaroroonan. Kinabukasan, ipinagbigay alam na sa kanya ng kanyang ama na maaari na siyang bumalik sa bahay ng matanda. Wala nang anak nito. Kagad namang nagmamadali si Itom sa pagliligpit ng kanyang mga damit na dadalhin. Pati ang mga gamit niya sa eskwela na halos 3 linggo na ding hindi niya ginagamit. Isinama na niya ang kanyang kapatid na si Apot sa pagbaba nila ng bundok para ipakilala ito sa matanda. Pagdating nila sa bahay nito, nasa bakuran na ito nagwawalis. Tinawag ito ni Itom at ganoon na lang ang tuwa ng matanda nang makita niya ito. Kagad siya nitong nilapitan at niyakap na animoy nangulila ito sa kanyang pagkawala. Sabay sabi nitong, "Salamat at nasa mabuti kang kalagayan." "Ako din po, Lola. Nagpapasalamat ako at maayos po kayo." Ipinakilala naman ni Itom ang kanyang kapatid sa matanda. Natuwa naman ang matanda at nagsabi ito na kung gusto ni Apot ay doon na din ito manatili sa kanya para makapag-aral din ito kagaya ni Tom. Ganun na lamang din ang tuwa ni Apot. Pero nagdadalawang isip ito dahil hindi siya sigurado kung payag bang ama nila o hindi. Nang walang ano-ano ay biglang nagsalita ang kanilang ama na nasa kalikuran lamang pala nila. "Nakahanap na ako ng lupa na mapagpapatayo natin ang bahay dito sa Patag. Kaya walang problema kahit nandito kayong dalawa." Masayang-masaya ang magkapatid. Kahit hindi kasi nagsasalita si Apot, alam nilang gustong-gusto din ito mag-aral. Mabilis na lumipas ang panahon. Nakapagtapos ng sekundarya at kolehiyo si Itom sa kursong pulisya sa kasalukuyan. Nakakalungkot lamang sapagkat ilang linggo pa lamang sa trabaho si Itom ay binawian na ng buhay si Lola Amalia. Ganun pa man, patuloy pa rin ang buhay ng mag-anak at itong si Apot nakapag-aral na rin.